Sa ibang balita, tinitiyak ng DTI na walang mangyayaring taas presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga susunod na araw hanggang April 16. Pero paano ang presyuhan pagkatapos ng petsang yan? Alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Hindi naman daw ito panic buying, pero talagang pang 3 linggong supply kung mamili si Mila sa supermarket na ito sa Quezon City. Sa gitna ng pag-alagwa ng presyo ng langis, sana raw ay di rin magtaas ang presyo ng mga basic goods gaya ng kape, asukal, delata at mantika. Sa sweldo ng tao, ang hirap, hindi pa tumataas. Ang hirap i-budget pero yung kailangan lang talaga. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, nakapulong na nilang samahan ng mga manufacturers at retailers o yung mga groceries sa Pilipinas. At matapos ang kanilang meeting, ginarantayan ng DTI, wala raw magtataas sa presyo ng mga pangunahing produkto o yung mga basic goods hanggang sa mga susunod na linggo. So we will not have any price increase up to April 16. And we will keep on updating them kasi may mga ibang produkto na hanggang end of April wala pong price increase. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, tiniyak ng mga manufacturer at retailer na may sapat na mga pangunahing bilihin tulad ng sardinas, corned beef, cup noodles, bottled water, kape, gatas, ilang dairy products at kandila. Pero dahil walang katiyakan kung hanggang kailan ang krisis sa Middle East, posible bang tumaas ang presyo ng mga bilihin pagkatapos ng April 16? We will update. Titingnan natin ulit because weekly po ang usap namin with the manufacturers. Sa Mayo o Hunyo naman, posibleng tumaas ang presyo ng gulay at ibang agricultural products ayon sa Department of Agriculture. Bagaman kapakanan ng mga magsasaka ang iniisip ng DA, kailangan din daw protektahan ang mga mamimili, kaya kasama raw sa mga plano ang pag-aangkat ng mga produkto. Palagi naman ikinukonsidera ang importasyon para i-tame ang inflation. Kasi aminin natin, mas mura yung bigas, mas mura ang karning baboy, ang karning manok, kaysa dun sa pinuproduce natin. Mas importante na mayroon tayong inventaryo ng mga agricultural commodities. Nagbabadya ring tumaas ang presyo ng manok at baboy dahil sa mas mahal na imported feeds. Apektado kasi ang produksyon ng feeds dahil sa mataas na presyo ng krudo. Maging ang presyo ng isda, posible ring tumaas, sabi ng DA, dahil mas kakaunti ang mga nangingisda dahil pa rin sa mahal ng krudo. Pagdating naman sa bigas, na kay Pangulong Bongbong Marcos na ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtakda ng 50 pesos na price cap sa imported rice para raw mapigilan ang pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras.